po sa inyong lahat. Yung mga mic. Tayo po ay may pagkakataon naman pagkatapos ito para sa mahabang talakayan. Pero una tayo ay narito ngayon sa Balayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Ba't ganyan magsalita itong tabang? Nagsampa po tayo ng kaso kay Attorney Claire Castro na Undersecretary ng Pamahalaan ni Bongbong Marcos at kasama ko po, Solito. Kala mo robot eh. May prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. Ulit. PCO Undersecretary Claire Castro Oh. dahil sa kanyang Sabi nila ano to, Bonak. Bonak Kid. Sira ulo talaga itong mga DDS na to. Mga Ay, hindi pala tayo nagbatean, no? Hindi, sige mamaya. Parang may sintu-sintu rin to eh. libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi Libelous statements tungkol sa aking solar business. ko po binenta ang prangkisa dahil Hindi ko po binenta ang prangkisa. Alien? Ba't ganyan you? Ano trip mo? Slow mo lang, gano'n. Ano lang, no? Promil. Kalabang brand yung Bonak. Hindi, Bonak Idmi. Promil. Meron, alam ko may ano ko eh. Asan ba? Ayan, no? Promil Kid. Wag na natin lagyan ng ano, ah. Baka maano tayo. Ayan, no? Galing magano. Gifted child. Oh. Eh, gifted child naman pala to eh. Hindi. Silibiste nga, gifted. Sabi, gifted child naman pala. Eh, kaya naman pala eh. Oh. Eh, gifted child naman pala. Kaya naman pala ganun yung ano, magsalita eh. wala akong kumpanyang Oh. Wala akong kumpanya. Sige. Sabi, pakinggan niyo, oh. wala akong kumpanyang may prangkisa Naghahang ang putya. Sino ba yung nagsabi na ano? Si Mark Gamboa yata? Ano lang daw, okay lang daw sa kanya maging presidente to. Pero hindi ko masyadong binasa eh. Baka mamaya, malay naman natin, sarcasm lang yung pinost ni Mark Gamboa. Pero unti-unti nawawala bilib ko kay Mark Gamboa. Toing, wang, 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 wang. na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko naman pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking Hindi, wala naman kaming pakialam sa emotion mo eh. Kung ayaw mo, kung mabait ka o ano. Kung talagang feeling mo na agrabyado ka ni Attorney Claire, okay lang, huwag ka na magpaliwanag, magsampa ka na. O, yun lang ang i-discuss mo. pangalan dahil naka ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayaw po sa advice ng aking lawyer. Maraming salamat po kay Attorney Pasio sa kanyang guidance. Wala na, talo ka na naman daw kagad dyan. Sana mapanalo ng attorney niya ang kaso. Oh, loading magsalita si Lepeste, no? Baliw eh. Oh. Gago talaga din to. Ayoko saktan naman
ang feelings ni Yusek Claire Castro? of Attorney Topacio, pagpatuloy natin pa po ang Attorney Topacio Castro for libel at based on the advice po of Attorney Topacio, pagpatuloy natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response. Nadidistract kaya siya kaya tigil-tigil? Parang according po sa advice ni Atty. Topacio, to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin sa inyong lahat, wala akong binentang prangkisa. Sir, bakit libel ang isa? ano pa talaga sinabi? Buffering no? Buffering Hindi, pero maganda niyan. Maganda niyan makasuhan tapos magkaso siya and then mabilisan na labanan kagad ni Attorney Claire. Tapos tas wala kagad mangyari. O di mas lalo. 2028, baby! Kutya, hindi pwedeng maano si Attorney Claire dyan. Ha? Hindi pwedeng madali. Paano? Syempre, yung cyber libel, may moral turpitude dyan. Matotorpitude tayo dyan. Paano magiging senador? So, marami ang tutulong kay Attorney Claire dyan. Although, no need na. Kayang-kaya na yan. No? Hindi, pero ako lang, I assume na si Attorney Claire, baka hindi niya na, baka hindi siya yung mag-attorney sa sarili niya. No? Baka, syempre busy siya Di ba? Oh. What's with him? He looks like a mentally challenged congressman. Mentally challenged congressman. Grabe kayo, grabe. Oh. If these statements were made over email. Ito po ay sinusut po kasi yung cyber libel is in connection with the libel law under the revised. Kamukha ni Betong to no? Actually, kamag-anak ng kapitbahay namin to si Topacio. Nakikita ko to doon dati sa akin. Hindi kapatid pero nakalimutan ko kung ano relationship nila. Baka parang kapatid yata. Talagang maliit lang pwede mong ibulse Kasi laki ni Bagtit to Oh, buhay pa ba yun? Oh. Penal Code. Ito po ay under the Civil Code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng tao mo, you are liable to pay for. Dila pala si Topacio, no? Tapos, yung isa mentally challenged na congressman, ito naman po siya feeling poging na attorney na po. Nakailang dila ka na, hayop ka. Po siya na, ikinapogi mo ba yung pagdila mo? Tinan niyo Oh. Nito, kung ikaw Dila, one. ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipagulong si Joseph Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Una sapagkat may ginawa siya mali para sa aming opinion. At pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na sinira po niya with malice. Kasi, nakita po, natanong niyo, kung hindi ba may freedom of expression? Yes, but that's not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Targeted attack no? Pero ang pinaginita si Attorney Claire,
Mas malaking isda sana si Ombudsman Boying. No? Oh. Si ano naman daw, si Topacio, vertically challenged. Proud na proud si Ngaw-Ngaw na lawyer niya. Mentally challenged at height challenge. Vertically challenged. Galing na. Ayan. Sabi ko na eh. Kaya love na love ko si Mamel. Isang mentally tsaka isang vertically challenge ang pumalo. Inumpisahan po ni Ombudsman Boying Remulla na alam mo naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipid at pagpabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted Anong sinundan ito bilang spokesman ng presidente? Tanga. Kita mo nag-content lang eh. Oh. attack to destroy the reputation Hindi sa hindi yan dun sa sa podium ni Attorney Claire ginawa. Dun yan sa of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as an elected public official at membro ng legislatura na ang role po, ang primary role ng legislatura in making laws is grabe no. Yan ang talagang yan ang atake kay Attorney Claire. Pakinggan nyo ha, ayan public official at membro na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo. Nakakasakit na raw. Si PBBM, ayaw niya talaga may mga dungis yung mga nakapaligid sa kanya. Sana wag maisipan ni Attorney Claire na temporary na mag-resign. Yan ang atake, no? Hindi natin masyadong yun Grabe. Yeah. Biruin mo, yun na yung nila, propaganda na datingan, di ba? Sabi ni Boss Louie, dapat ang kinasuhan niya yung DOE para makahingi siya ng 24 billion damage, di bayad na sana siya. Kapal na mukha nito, no? In the exercise of his duties as an elected public official at membro ng legislatura na ang role po, ang primary Pero may masabi lang eh.